Kabayan, alam mo ba na maaaring mauna na sa'yo ang SSS pension ngayong Marso 2026? At hindi lang yan may eksklusibong detalye kami tungkol sa second tranche ng pension increase na tiyak magpapasaya sa lahat ng SSS retires. Pero huwag kang lalabas ng video hanggat hindi mo nalalaman ang eksaktong petsa ng release. Paano makukuha ang pensyon ng mas mabilis at paano masisigurado na hindi ka mapag-iiwanan sa bagong pension rates? Lahat ng sagot nasa video na ito. Kung gusto mo na lagi kang updated sa mga eksaktong detalye ng SS Pension, pension increases at iba pang importanteng balita para sa mga pensioners at pamilya nila, dito lang sa channel na ito, parang ginawa talaga para sa'yo. At dahil mag-o-upload pa ako ng mga ganitong topic regularly, siguraduhin i-click ang subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa kahit anong update. Subscribe na ngayon para bawat mahalagang impormasyon, ikaw ang unang makakaalam. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na SS pensioners at sa lahat ng mga pamilyang umaasa sa buwan ng pensyon mula sa Social Security System. Kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyong Pilipino na naghihintay sa inyong SSS pensyon para sa buwan ng Marso 2026, napakagandang balita ang ating pag-uusapan ngayon. Mayroon tayong mga importanteng impormasyon na kailangan ninyong malaman. Kaya pakinggan ninyong mabuti ang bawat salitang ating sasabihin dito. Huwag kayong mag-alala dahil ipapaliwanag natin ang lahat ng ito sa pinakasimpleng paraan na kayang-kaya ng kahit sino maunahang maunawaan. Maging matanda man kayo may asawa na retirado o ikaw man ay isang anak na nag-aalaga sa inyong magulang na pensioner. Una sa lahat, alamin natin kung bakit napakahalagang malaman ang eksaktong petsa ng pagpapalabas ng pensyon. Para sa marami sa ating mga matatanda at sa kanilang mga pamilya, ang buwan ng pensyon mula sa SSS ay hindi lang isang simpleng dagdag na pera. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito nagmumula ang pambili ng gamot, ng pagkain, ng bayad sa kuryente at tubig at ng iba pangunahing pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya naman ang eksaktong kaalaman kung kailan darating ang pensyon ay napakahalaga para makapagplano ng maayos ang bawat pamilya. Hindi na kailangan pang mag-alala o mag-stress kung nasa tamang oras ka lang abiso at naghanda ng maaga. Ngayon, pag-usapan natin ang sistema ng pagpapalabas ng SSS pension. Ang SS, ang Social Security System, ay gumagamit ng isang organisadong sistema kung saan ang mga pensioner ay nahahati sa dalawang grupo o batch. Ang unang grupo na tinatawag na Batch 1 ay para sa mga pensioners na ang kanilang date of contingency. Ibig sabihin, ang petsa kung kailan sila naging entitled sa pension ay nahuhulog sa pagitan ng ikaw hanggang ikawan ng buwan. Ang pangalawang grupo naman, ang Batch 2, ay para sa mga pensioners na ang kanilang date of contingency ay nahuhulog sa pagitan ng ika-16 hanggang ika-31 ng buwan. Ang date of contingency ay karaniwang ang petsa ng inyong retirement o ang petsa kung kailan nagsimulang mag-apply ang inyong disability o survivor pension. Makikita ninyo ito sa inyong SSS pension record or sa inyong pension pay para sa buwan ng Marso 2026. Ang mga pensioner ay maaaring makatanggap ng kanilang pensyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bakit ganoon? Dahil ang SSS ay may patakaran na kapag ang regular na petsa ng pagpapalabas ng pensyon ay nahulog sa isang holiday o weekend, ang pensyon ay inilalabas ng mas maaga sa pinakamalapit na banking day bago ang nasabing holiday o weekend. Para sa Marso 2026, ang Batch 1 pensioners ay karaniwang nakakatanggap ng kanilang pensyon sa paligid ng huling araw ng Pebrero. Ibig sabihin, maaaring matanggap ng mga Batch 1 pensioners ang kanilang Marso 2026 pensyon sa huling araw ng trabaho ng Pebrero na siyang magiging Pebrero 27, 2026 na isang Biyernes. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing mas maaga ang release ng pensyon para sa Marso at ito ay isang napakagandang balita para sa ating mga pensioners. Para naman sa Batch 2 pensioners, ang regular na petsa ng pagpapalabas ay karaniwang sa ika-16 ng buwan. Kaya para sa Marso 2026, ang Batch 2 pensioners ay inaasahang makatanggap ng kanilang pensyon sa paligid ng Marso 16, 26 na isang Lunes. Maliban na lamang kung magkakaroon ng mga holiday o iba pang circumstances na maaaring makaapekto sa schedule ng pagpapalabas.
Palagi ring inire-rekomenda na subaybayan ang opisyal na website ng SSS sa SSV at ang kanilang mga opisyal na social media accounts para sa pinaka-updated na impormasyon tungkol sa eksaktong petsa ng pagpapalabas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamalaking tanong na nasa isip ng maraming pensioners at ng kanilang mga pamilya. Kasama na ba ang second tranche ng pension increase sa Marso 26? Ito ang tanong na paulit-ulit na naririnig natin mula sa ating mga kababayan at gusto nating sagutin ito ng malinaw at tapat. Ang sagot ay hindi pa kasama ang second tranche increase sa pensyon para sa Marso 2026. Huwag kayong mabigo marinig ito dahil may magandang balita pa rin para sa inyo. Hayaan ninyong ipaliwanag natin kung bakit at kung kailan talaga darating ang pangalawang tranche ng pension increase. Ang SSS ay nagpapatupad ng isang 3 taon na programa na tinatawag na Pension Reform Program. Ang programang ito ay nagsimula noong Setyembre 2025 at magtatagal hanggang Disyembre 2027. Ang layunin ng programang ito ay patuloy na dagdagan ang buwanang pensyon ng lahat ng SS pensioners sa loob ng 3 magkakasunod na taon, Setyembre 2025, Disyembre 2026, at Setyembre 2027. Ito ay isang napakalaking hakbang ng pamahalaan para matiyak na ang ating mga matatanda at mga kababayang nagretiro ay may sapat na pera para sa kanilang mga pangangailangan. Ang unang tranche ng pension increase ay natupad noong Setyembre 2025. Sa panahong iyon, ang lahat ng retirement at disability pensioners ay nakatanggap ng temporong pagtaas sa kanilang buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon noon ay 26 na at 32, ang inyong bagong pensyon matapos ang song increase ay naging humigit kumulang 6 na le at 1.55. Para naman sa mga survivor pensioners, ang mga balo o mga anak na tumatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng miyembro, ang kanilang pensyon ay tumaas ng 5%. Ito ay isang malaking tulong para sa lahat ng mga pamilyang umaasa sa SSS pension. Ngayon, ang second tranche ng pension increase ay nakatakdang mangyari sa Setyembre 2026. Ibig sabihin, mula Setyembre 2026, pataas ang lahat ng retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng karagdagang pinuporong pagtaas mula sa kanilang kasalukuyang pension rate. At ang mga survivor pensioners naman ay makakatanggap ng karagdagang pimpoporong pagtaas. Kung ikaw ay isang retirement pensioner at ang iyong kasalukuyang pensyon ngayon ay sabihin nating 6 on at Fimbo, ang iyong pensyon matapos ang second tranche increase sa Setyembre 2026 ay magiging humigit kumulang 6,10 at 65 bawat buwan. Ito ay malaking bagay, kababayan, at kung pag-aaralan natin ang buong 3 taon na programa sa katapusan 2027, pagkatapos ng lahat ng 3 tranche ng pension increase, ang kabuuang pagtaas sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners ay magiging 33% mula sa kanilang orihinal na pension rate bago magsimula ang programa noong 2025. Para naman sa mga survivor pensioners, ang kabuuang pagtaas ay magiging 16%. Isipin ninyo iyon, 33%. Ito ay isang napakamahalagang programa na nagpapakita ng malasakit ng pamahalaan sa ating mga matatandang kababayan. Isa sa mga bagay na madalas itanungin ng mga pensioners ay kung kailangan pa ba nilang pumunta sa SSS branch para makuha ang kanilang pinataas na pensyon. Ang sagot ay hindi. Ang pagtaas ng pensyon ay otomatikong ilalapat sa inyong account. Hindi na kailangan pang mag-file ng bagong application. Hindi na kailangan pang pumila sa SS, hindi na kailangan pang magbigay ng anumang karagdagang dokumento. Ang SSS system ay otomatikong mag-a-update ng inyong pension record at ang mas mataas na halaga ay direktang madadagdag sa inyong registered disbursement account. Ito ay isang napakagandang pahayag mula sa SSS na ang bawat qualified pensioner ay matitiyak na matatanggap nila ang kanilang pinaigting na pensyon ng walang abala. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa inyong disbursement account. Ito ang account kung saan direktang kinikredit ang inyong pension. Ang SS ay gumagamit ng isang sistema na tinatawag na bulk credit system kung saan ang mga pensyon ay direktang inikredit sa mga bank account ng mga pensioners sa pamamagitan ng mga partner government banks.
Kabilang sa mga ito ang mga bangko tulad ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at iba pang accredited financial institutions. So kung ang inyong pensyon ay kinikredit sa inyong bangko, siguraduhing aktibo ang inyong account at updated ang inyong impormasyon sa SSS. Kung hindi aktibo ang inyong bangko account, maaaring ma-delay ang inyong pensyon. Bukod sa traditional na bangko, maaari rin kayong makatanggap ng inyong pensyon sa pamamagitan ng e-wallets tulad ng GCash OMR. Basta naka-enroll ang inyong e-wallet account sa SSS bilang inyong disbursement account. Ito ay isang napakaginhawang opsyon, lalo na para sa mga pensioners na hindi malapit sa isang bangko o para sa mga matatanda na nahihirapan ng pumunta sa bangko. Makukuha na ang pensyon ng direkta sa inyong telepono kahit nasa bahay ka lamang. Para makapag-withdraw, maaari kayong pumunta sa kahit anong ATM o partner merchant ng GCash o Maya, o kaya ay gamitin na lang ang pera para direktang bayad sa online o sa mga tindahan. Ang SS ay naglunsad din ng isang bagong produkto na tinatawag na My S-Card. Ito ay isang dalawang gamit na card. Isa itong valid SSS ID at kasabay nito ay otomatikong enrolled ito bilang inyong disbursement account para sa pension. Ibig sabihin, ang inyong pension ay direktang kinikredit sa inyong may SSS card at maaari mo itong gamitin bilang isang ATM card para ma-withdraw ang inyong pension kahit saan ka man naroroon. Ito ay isa sa mga pinakabagong programa ng SS para gawing mas maginhawa ang buhay ng ating mga pensioners. Kung hindi ka pa nagagawa ng MS, maaari kang mag-inquire sa pinakamalapit na SSS branch para malaman kung paano mag-apply. Ngayon, may isang napakahalagang bagay na gustong ipaalala ng SSS sa lahat ng pensioners. Kung nagbago ang inyong bank account, kung nagsara kayo ng account, kung lumipat kayo ng tirahan, o kung nagbago ang inyong contact information tulad ng telepono number or email address, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad-agad. Bakit? Dahil ang SSS ay gumagamit ng mga registered information para makipag-ugnayan sa inyo at para matiyak na ang inyong pensyon ay napupunta sa tamang tao at tamang account. Kung may maling impormasyon sa inyong SS record, maaaring ma-hold ang inyong pensyon. At kahit na mas maaga pa ang schedule ng release, hindi ninyo ito matatanggap kung hindi updated ang inyong mga detalye. Kaya huwag ninyong ipagpaliban ang pag-update ng inyong impormasyon. Para sa mga gustong malaman kung kailan eksaktong matatanggap ang inyong pensyon para sa Marso 2026, maaari kayong suriin ang inyong SSS record online sa pamamagitan ng MySS Portal sa website na MyGovo-VTHP. Sa portal na ito, makikita ninyo ang inyong batch number, ang inyong current pension amount, ang inyong registered disbursement account at ang kasaysayan ng inyong mga nakatanggap na pensyon. Maaari rin kayong tumawag sa SS Hotline na 1455 kung kailangan ninyo ng tulong o kung mayroon kayong mga katanungan. Available ang hotline tuwing Lunes hanggang Biyernes mula 9 ng umaga hanggang ng hapon. Bukod sa regular na monthly pension, may iba pang mga programa ang SSS na maaaring makatulong sa ating mga pensioners. Isa dito ang Pension Loan Program na nagbibigay daan sa mga retirers na mangutang ng hanggang buong. At ang mga surviving spouse pensioners naman ay maaaring mangutang ng hanggang atwales. Ang interest rate ng programang ito ay mababa at ang repayment terms ay pabor sa mga pensioners. Ito ay isang malaking tulong para sa mga pensioners na may biglaang gastusin tulad ng medikal na gastos o pag-aayos ng bahay at hindi nila kailangang lumayo sa SSS para sa kanilang pautang. Mayroon din ang SSS na Emergency Loan Program na may mababang interest rate na PO lamang, mas mababa kaysa sa dating Songporo. Ang programang ito ay available hanggang Disyembre 2026 o hanggang sa may angat ang deklarasyon ng pambansang kalamidad. Ang programang ito ay para sa mga miyembro at pensioners na nangangailangan ng tulong pinansyal sa panahon ng kalamidad o emergency situations. Kaya kung meron kang pangangailangan, ito ay isa sa mga programa na maaari mong gamitin para sa mga pensioners na matagal nang nagtataka tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o program. May magandang balita rin para sa inyo. Ang SS ay nakikipagtulungan sa National Commission of Senior Citizens or NCSC para gawing mas madali ang proseso ng ASOP.
Sa halip na kailangang personal na pumunta sa SSS branch para mapatunayan ang inyong buhay at pagiging karapat-dapat na pensioner, ang plano ng SSS ay gawing posible ang virtual o home-based verification para sa HOP. Ibig sabihin, maaaring hindi na kailangan pang lumabas ng bahay ang ating mga matatanda para mapatunayan ang kanilang buhay. Isang malaking ginhawa lalo na para sa mga may sakit o hirap lumakad. Napakahalaga rin na malaman ninyo na para sa buwan ng Marso 2026, ang pension amount na inyong matatanggap ay ang rate na nagsimula noong Setyembre 2025. Ang rate na kasama na ang unang diningimpor ng pagtaas mula sa unang tranche ng Pension Reform Program. Hindi pa ito ang bagong mas mataas na rate ng second tranche. Ang second tranche ay darating pa lamang sa Embra 2026. Kaya kung ang inyong pensyon bago ang Setyembre 2025 ay sabihin nating 5,332 ang inyong kasalukuyang pensyon mula sa Setyembre 2025 ay humigit kumulang ising na litip 55 dahil sa esporong pagtaas. At pagdating ng Setyembre 2026, ang inyong pensyon ay tataas pa ng karagdagang 104 mula sa bagong base amount na iyon na magiging humigit kumulang 61 at 65 bawat buwan. Mahalaga rin na malaman ng lahat ang tungkol sa 13th month pension na binibigay tuwing Disyembre. Ang SSS ay nagbibigay ng karagdagang isang buwan na pensyon sa bawat Disyembre bilang isang uri ng cash gift para sa lahat ng pensioners. At dahil ang inyong based monthly pension ay tataas sa bawat tranche ng Pension Reform Program, ang inyong 13th month pension sa Disyembre 2026 ay makukwenta batay sa bagong mas mataas na pension rate na magsisimula sa Setyembre 2026. Ibig sabihin, mas malaki rin ang inyong Disyembre na bonus kaysa dati. Hindi ito isang panandaliang pagtaas lamang. Ito ay isang permanenteng pagtaas sa inyong base pension na nangangahulugang lahat ng inyong susunod na mga benepisyo kabilang ang 13th month. At ang mga loan na maaaring makuha batay sa pensyon ay makukwenta mula sa mas mataas na base amount. Kung ikaw naman ay isang miyembro ng SSS na hindi pa nagretiro, ngunit nais mong malaman kung kailan ang pinakamabuting panahon para mag-retire, para ma-enjoy ang mga pagtaas ng pensyon, makinig ng mabuti ang mga pensioner na maging karapat-dapat bago ang ika-31 ng Agosto 2026. Ibig sabihin, ang iyong pensyon ay magsisimula bago ang Setyembre 2026 ay matatanggap ang lahat ng tatlong tranche ng Pension Reform Program. Kung ang iyong pensyon ay magsisimula pagkatapos ng Agosto 31, 2026, maaari kang mapalampas ng second tranche, bagam matatanggap mo pa rin ang third tranche sa September 2027. Ito ay isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga miyembro na malapit ng mag-retire. Para rin sa ating mga kababayang Overseas Filipino Workers or OFW na nagbabayad ng SS contributions, may magandang balita rin para sa inyo. Ang SS ay nagtatayo ng mga bagong opisina sa ibayong dagat sa Madrid, San Francisco at Macau para mas madaling maserve ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa labas ng bansa. Bukod dito, ang SSS ay nagpapatupad din ng isang programa para sa 2,000 OFW na may contribution subsidy. Kaya kahit ang inyong employer sa ibang bansa ay hindi nagbabayad ng SS contribution para sa inyo, meron pa ring paraan para matiyak na protektado kayo ng SSS. Ang SS ay patuloy din na nagpapalawak ng kanilang digital services para mas madaling ma-access ng lahat ang kanilang impormasyon at mga serbisyo. Sa pamamagitan ng SS mobile app or ng online portal, maaari nang gawin ng mga pensioners at miyembro ang maraming transaksyon nang hindi na kailangang pumunta pa sa SS branch mula sa pag-check ng contribution records, pagtingin ng pension statement, pag-update ng personal information hanggang sa pag-apply ng loan.